Meron mga ganito. Pero alam naman si Jesus ang maka-adjust. Alam naman na si Jesus ang babaguhin natin yung Ebanghelyo. Kukuha tayo ng mas maglakbay kayo sa daigdig ng mga pangailangan. Pero hindi, mas maganda ang direkto. Siguro hindi na naman kailangan ng humiliang exegetical, yung hinihimayan bawat anggulo ng Escritura katulad ng ginagawa ng ating kapatid na si Padre Antonio. O yung paliwanag na mga hindi natin mahituloy ang wala-wala. Yung parang musimahin na ibig sabihin meron yung sa paglalakbay. Pero tingnan niyo ang wikay ni Jesus. Gusto ko na umigin na mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa mga malaking bagay. At ang mandaraya sa maliit na bagay hindi rin mapagkakatiwalaan siyempre sa mga malaking bagay. Pumandaraya din sa mga bagay na malalaki. Mga kapatid, sabi ni Jesus, walang makapaglilingkod sabay sa Diyos at sa yaman. Sa mga pag-aalay lakad ngayon, alay lakad. Kung nandito pa tayo sa isip at alay lakad ngayon, di ba? Kanina bago tayo magsimula ng isa, akala ko nandito na lahat, di ba sabi ng sa pangko? Pero, yung iba papasok pala, katulad yung pagpasok ng pangko, yung mga sakristan, papasok pala sila. Kanina. Marami tayong gusto, pero ano yung pinalilingkuran natin? Si Jesus pa ba? O yaong mga damit natin pare-parehas? Gusto nyo kiklik sa buong payatas na kami nag-aalay natin kasi mag-pista. Kami lang yung nagsisimula. Ano po ba yun? Hindi po. Siguro mamaya marami tayong bibisitahin yung mga chapels. Ako gusto ko sana ang humiliya ko ay patungkol sa corruption. Nasabi ko yan sa pagpapalang. Medyo ang pangit na nababaon ng gano'n, mga kapatid. Pero kailangan po natin umili. Kailangan po natin umili. Hindi pwedeng sabay ang Diyos at ang pera. Ibig sabihin, ang paglilingkod at ang mandaraya, hindi pwedeng pagsabay. Pumili ka, maglilingkod ka ba o mandaraya? Mag-aalay lakad ka para kay Maria o matutulog ka lang? Mamaya, nadami tayo. Nadami tayo. Tinanong ko si Father Tony, Father, napakaaga naman ng misa. Sabi niya. Kasi ang mga yan, hindi yan magsisimba. Pakatapos ng alay-lakad. Siyempre, una, misa. Tama naman. Yung iba nga, nahihirapan na. Mamaya, siyempre, no? Akala nila, pinakaunang activity misa. Ay hindi, yung alay-lakad, yung iba pagmamaamaan, yung iba papasok na dun sa inyong itinerary. Pero wala magandaan kung tumuhin mo siguro kung alas 8 na kayo magsisimula na hindi alam mo. Para naman, isa pang tanong mga kapatid. Tingnan ng mahal na Birheno.
kayo. Pagpunta niyo ba sa simbahan, naisip niyo ba, para kay Maria ito, napakalaki print dyan sa inyong t-shirt. Hallelujah, para kay Maria. Naisip niyo ba? Naisip niyo ba ang mahal na Maria? Kayo ba ka naman, hindi yung iniisip niyo, yung isna pakatapos, yung sumba pakatapos. Truth be told, sabihin natin yung mga itokanan. Just to remind you. Kasi hindi pwede mo paglingkuran o hindi natin pwede mo paglingkuran sa bahay kung kahit sarili mo dinadaya mo. O kung kahit ang devosyon, ang pagkakaso natin sa inanong payatas ay malamlam. Hindi naman nalabusin na ang ating kalooban. Ano ang motivasyon mo sa lakad kung ito na yung umaga? Kakain lang ba? Nag-alay-lakad ka ba kung mamaya pala lulukuhin mo lang sa sarili mong makain ka kasi gutom ka. Gusto mo ba kaya tapos nakain ka na marami, nagpangkin. Bakit ko sinasabi ko? Kasi ang Ebanghelyo ay malinaw, pipili tayo. Si Jesus ba at ang mga nangyayari o yaong mga kaprito sa buhay? Yung yaman ko ba gusto kong i-flex mamaya sa paglalakad? O yaong mga makalangin ang ating nasa puso. Mga kapatid, ito po ay panawagan sa atin. Magising din tayo at manindigan kung ano ba talaga ang pinanindigan mo sa buhay. Kung ano ba talaga yung path, yung daan, nilalakad mo. Kasi Kristiyano ka nga, choir ka nga, lector ka nga, o kung ano-ano pang kongregas o asosasyones religiosas ang iyong sinasalihan, pero wala ka naman pala talaga tunay na paninindigan para doon. No? Sa pag-alay-lakad mo ba, para kay Maria Kulo, baka naman nakipag-chismisan ka na. O nag-aalay-lakad ka na nagsusumba ka na habang mo. Sana naman mamaya manalangin din tayo, no? Nakatulad ni Maria, isang dalagang panay ang lakad. Alam niyo po yung mga lakad ng Maria dati. Napakalayo ng lakad niya, hindi lang simula sa Israel, nagtago sila papuntang Egypto, di ba? Bumalik na naman sila kasama sa Jose para magingligtas lang si Jesus. Mamaya kaya, sa ano kaya ang iyong virtud na lalakarin? Dapat si Maria din ang laman ng puso. Dapat itong pag-pilgrimage mo ay sakripisyo. Kasi parang walang kwenta. Panay ng external. Malalaman mo magpipisa sa pera sa simay mo. Pero sinasabi sa atin ni Jesus, mandaraya, hindi pwede makapag-lingkod. Kapag hindi mo pagkakatiwalaan, hindi rin pwede makapag-lingkod. Kasi, ulitin ko yung matinding sinabi ni Jesus,
kasuklam-suklam sa Diyos. Sa paningin ng Diyos, ano yung kasuklam-suklam? Kung ano intensity ng Tagalog, bakit naman ito sasabihin kung isinuka o isinusuka ng Diyos? Pero ganun po yung root nitong term. Pero gising na ang lahat. Gising na lang. Pakitaas na kami yung gising na. Gising na. Gusto na, Father, tapusin mo na ang iyong humiliya para kami. Mamaya, makatapos ang humiliya, baka umalis na kayo bigla. Pero mga kapatid, isang address tayo. Isang good morning talk sa iyo. Siguro hindi mo papayagan ang sarili mo sabihin ng ganito. Nakasuklam ka sa paningin ng Diyos kasi hindi ka mapagkakatiwalaan. O kasuklam ka sa paningin ng Diyos kasi mandarana ka. Sa alay-lakan na gagawin natin o gagawin ninyo mamaya, kasama ka, pero mas pa sa paglalakbay, isipin mo, manalangin ka sa Diyos. Panginoon, iisip mo ako na maging katulad ng mga nangyayari, na maging busina ang aking puso, na yung mga pangit na trait na kasuklam-suklam sa iyong matanggal. Sana ganun ang panalangin mo mamaya. No? Panginoon, yung pandaraya sa puso ko, tanggalin mo ko. No, kasabay ng aking pawis, kasabay ng aking pagpapakula. Naway, magnilay din tayo